Amen. Muli nating purihin ang ating Panginoon sa umagang ito. Tayo'y puri, magalak, at sumamba sa ating Panginoon. Bago tayo magpuri at sumamba sa Kanyang pangalan sa pamamagitan ng mga awitin sa Kanya, ay ating munang basahin ang Kanyang salita sa awit 103, talatang 1 hanggang 5. Sinasabi rito, purihin si Yahweh, dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ni Yahweh ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan, magmulat ngayon, magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ni Yahweh pupurihing tunay. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa. Lampas pa sa langit ang pagkadakila. Kaya naman sa umagang ito, siya'y nararapat purihin sapagkat sinasabi sa kanyang salita, siya ay Panginoon. Siya ay Diyos na walang katulad. Siya ay nag-aari mula sa silangan hanggang kanluran. Tunay na purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Kaya tayo umawit sa kanyang Panginoon, sa kanyang kabutihan, sa bawat isa sa atin. Purihin natin siya. Hanggang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at mapakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan, ngayon at mapakailanman. Kung puso ko rin natin, Jesus, sa'yo ang kapurihan,
Jesus. Purihin natin sa mga kapit. Jesus. Manalangin tayo. Tunay na ang makapangyarihan ng Diyos. Diyos ang pag-ibig. Diyos na banal. Sa umagang ito, kami nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat. Bawat taglay-taglay na kamulungan na nagmumula sa iyong salita, pinupuri namin ang iyong dakilang kakabahan sa mga isa sa akin. Maraming salamat at patuloy ang binibigay ng buhay para sa akin. Patuloy ang iyong katapatan. Patuloy ka palagi at hindi mo kami pinabayaan. Kaya nararapat lamang ikaw, pinakamataas sa papuri at pagsamba, pagluwalhati, pagdakila, sa kataas-taasan ng iyong kapangyarihan. Maraming salamat sa umaga sa iyong papuri at pagsamba. Kasasalamat ito ang aming samot, hiling at malalangin. Puro ng pag-aawitan ng aming puso. Tunay nga, sa iyo lamang. Amen. Amen. Sadyang isa sa pinaka mainam at pinaka magandang bagay ang purihin ng ating Panginoon. Sa umaging ito, muli magpapatuloy na naman tayo sa ating tinatalakay. Buong isang buwan na ito ay pag-uusapan natin ay tungkol sa ating mga nararamdaman. Tungkol sa ating mga nasa sa loob. Pinag-usapan natin nung nakaraang linggo ng ating mga nararamdaman, ang ating mga nais ay hindi maihiwalay sa ating nilalaman ng ating puso. At sinasabi rin natin nung nakaraan, kaya tayo nagkakasala sapagkat ginusto natin. We desire it. Kaya naman sa isang buong linggo na ito, pag-uusapan natin ang kadahilanan kung paano natin mapagtatagumpayan ang ating mga kasalanan. Sinasabi nga, kung tayo pinanganak muli, kung tayo binuhay na muli kasama ng ating Panginoong Hesus, gamitin natin ang kanyang salita upang mapaglabanan ang ating mga ibig o mga nais na hiwalay sa kanyang salita. Ngayon, kung iisipin natin ang bawat isa sa atin, ang pinaka-problema ay ang ating mga sarili. Ang ating mga sarili ang pinaka-problema. Alam niyo ba kung bakit, mga kapatid? Kasi sa ating puso, tayo'y nagnanais ng mga hiwalay na bagay liban sa Diyos. Kaya mga kapatid, sa pag-uusapan natin, mauunawaan natin kung gaano kalakas, kung gaano makapangyarihan ng ating kaaway. Hindi dahil sa ito siya ang tumutukso sa atin. Tayo'y natutukso sapagkat ninais natin. Ito ang gusto natin. Kaya nga, pag sinasabi nga na ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa tukso. Kung pag-uusapan natin ang ating kasalanan, mag-uugat ito sa ating mga gusto at nais. At kapag pag-uusapan natin ating mga gusto at nais, pumapasok itong salitang temptation o tukso. Paano ba natin ito mapaglalabanan? Base sa salita ng Diyos na ating babasahin sa umagang ito, ating pag-aaralan in biblical manner, hindi philosophical view na dapat tayo mag-aral, dapat ating kontrolin ang ating sarili. Ano bang sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa tukso? Sa ating paksa o ang ating salita na tatalakayin natin ngayon, pinapamagatan natin itong how we deal with temptation. Paano ba natin ito mapagtatagumpayan? At ang paksa na babasahin natin, ang salita ng Diyos na babasahin natin ay sa James 1 verse 12 hanggang 18. Babasahin ko po sa wikang Ingles, sa ESV version. Sinasabi dito, "Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test, he will receive the crown of life, which God has promised to those who love Him. Let no one say when he is tempted, I am being tempted by God, for God cannot be tempted with evil, and He Himself tempts no one.
But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. So verse 15, then desire it has conceived and gives birth to sin. And sin, when it is fully grown, brings forth death. Sa verse 16, sasabi, do not be deceived, my beloved brother. Every good gifts and every perfect gift is from above, coming down from the Father of light, with whom there is no variation or shadow due to change. Of his own will, he brought us forth by the word of truth, that we should be a kind of first fruit of his creature. Tayo mananalangin sandali mga kapatid. Amang banal, tunay nga ikay pinanggagalingan ng karunungan. Lumalapit po kami sa inyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Tulungan mo kami, pakilala niyo ang aming salita. Kung kami ay susukatin sa aming mga kanya-kanyang gawain, walang makakatayo sa inyong harapan, sino man Lord. Ngunit salamat sa iyong biyaya sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus na aming pinapanalampalatayanan. Malaya kaming lumalapit sa inyo. Tulungan niyo kami. I-bless niyo po ang iyong salita upang ito'y magbigay buhay sa mga kapatiran o sa mga tao na nanghihina, magbigay kalakasan. Maraming po salamat. Hindi po namin ito magagawa kung hindi niyo kami tutulungan. Ito ang aming panalangin. Jesus name we pray. Amen and amen. Ngayon mga kapatid, sa tatalakayan natin, isa sa dahilan kung bakit tayo nagkakasala sapagkat ang ating puso ay nagnanais ng hiwalay sa Diyos. Ito yung pinag-uusapan natin nung nakaraang linggo. Ngayon, pinag-usapan natin nung nakaraang linggo. No, kung tayo binuhay namang muli, kung tayo nananampalataya, hayaan natin ang ating buhay. Kung ang Panginoong Hesus ay namatay para sa atin, tayo rin naman mabuhay para sa Kanya. Tinuturo ng salita nung nakaraang linggo na huwag nating hayaan ang ating sarili na mga sangkap ng katawan upang magamit sa kasalanan. Ngayon kung ating uugatin ang pinanggagalingan ng lahat, ito dahil sa ating puso at pinadayas. At ito ang ating pag-uusapan na ngayon, ang tungkol sa temptation o tukso. Sinasabi na ang definition ng sinasabi sa temptation, ang meaning ng temptation is an enticement to sin and evil. So, ibig sabihin, it is attraction. We are attracted to sin. So, at sinasabi ko nga mga kapatid, bilang Kristiyano, hindi tayo exempted sa mga ito. Kaya nga nandun yung maraming paalala sa Biblia. Ang Biblia mula lumang tipan hanggang bagong tipan, hanggang Revelation, ay puno ng pagpapaalala sa atin. Sapagkat sinasabi nga na the biblical warning are in the Bible to equip us. Kailangan alam natin. Kailangan aware tayo. Kailangan malaman natin. Kaya nga, pinasabi ko nung nakaraan na ang paalala at warning ay hindi para sa mga hindi nananampalataya. Kaya nga, warning is not for the unbeliever. Kaya nga, paano mo papaalalahanan ang mga hindi nagtitiwala sa Diyos? Doon na nga sila. Yun na nga ang gusto nila gawin. Ngunit para sa atin, mga kapatid, pagamat tayo nagtitiwala sa Panginoong Hesus, dapat nating ituring ang ating mga sariling patay sa Kanya upang mabuhay tayo muli. Yun ang pinatalakay natin noong nakaraan. Ngayon, sa ating talatang binasa sa James, ang layunin ng ating pag-aaral ngayon upang matutunan natin ano ba ang kalikasan ng kasalanan? Ano ba ang kahihinatnan ng tao na nagpapatuloy sa kasalanan? At ano ba ang kalakasan? Saan ba nanggagaling ang kalakasan upang mapagtagumpayan natin ito? Alam mo, kapatid, kapag mayroon tayong kalaban o mayroon tayong kaaway, isa sa dapat natin gawin ay alamin natin. Kasi kung hindi natin kilala o hindi natin alam ang ating kaaway, hindi naturalmente na hindi tayo magtatagumpay. Nung hindi pa tayo nananampalataya sa ating Panginoon, hindi pa tayo nakakaalam ng salita ng Diyos, lagi nating iniisip na tayo ang masama. Lagi nating iniisip na kaya tayo nagkakasala ay dahil sa kapaligiran, kaya tayo naging masama ay dahil sa mga pinapanood natin o dahil sa
kung sino yung mga nakakasama natin. Pero malinaw ang sinasabi ng salita ng Diyos na ang kasalanan ay nasa puso ng bawat isa. Dapat natin paglabanan. Sinasabi ko nga nung nakaraan, yung si Cain ay nagkasala ng pagpatay sa kanyang kapatid na si Abel. Pinagwikaan siya ng ating Diyos at sinasabi na ang kasalanan ay nariyan lang, handang lupiin ka. At sinasabi ng ating Diyos sa payo niya kay Cain, paglabanan mo ito. Ngunit, mga kapatid, paano natin paglalabanan? Pag-uusapan natin sa umaga nito. Unang-unang, ang ating pag-uusapan ay may 3 puntos. Unang-unang puntos na dapat nating malaman. Ano ba ang kalikasan ng kasalanan? What is the nature of temptation? Pinagkaisa ko na lang ang kasalanan at temptation sapagkat ito ang sinasabi sa James. Kung babasahin natin muli, sa verse 12, word for word natin babasahin, sinasabi, "Blessed is the man who remains steadfast under trial, for he has stood the test will receive the crown of life, which God has promised to those who love Him." Sinasabi nito mga kapatid, unang-unang puntos, we must know the nature of temptation. Ngayon tanong, bakit nung magsimula si Apostol James, si James, nung nagsimula si James na magsalita tungkol sa temptation, bakit naisali itong trials, pagsubok? Kaya mga kapatid, maunawaan natin na trial creates opportunity. If we want to know who really are the Christian test them. Mga kapatid, dumadaanas tayo ng pagsubok ngayon. Magsubok ngayon tungkol sa sakit na lumalaganap ngayon. Malalaman mo kung sino ang tunay na nananampalataya sa pamamagitan ng kung sino ba ang tunay, sino nag-aalala, sino ang patuloy sa pangamba, sino ang humihinto sa pagnanampalataya, at sino ang nagpapatuloy. Mga kapatid, sinasabi ni James ito, ang pinaka-background ng James, mga kapatid, is itong church na nung time ni Santiago, itong church ay dumadanas ng persecution. Kaya nga, sinasabi testing of faith ang pinakaalam. Nung time ng early Christian, dumanas sila ng persecution. So, ibig sabihin, pinagpapapatay sila dahil sa pananampalataya nila sa ating Panginoon. Kaya ang pinakaunang background ng James 1, sinasabi niya, the testing can make us complete. So, ibig sabihin, ang pagsubok ay magbibigay sa atin ng pagkakumpleto ng ating pananampalataya. Kaya nga, sinasabi niya sa James 1, kung babasahin natin yung pinaka-content ng James 1, sinasabi niya ito na kung sino man ay nagkukulang ng karunungan, ay humingi sa Panginoon. Humingi ng kalakasan. Napaka-importante ng panalangin. Ngunit hindi nagtapos si James sa pagsasabi, hindi nagtapos si Santiago sa pagsasabi niya na dapat manalangin. At ipinakilala niya ang kalikasan ng kasalanan. Mahalaga mga kapatid, napakahalaga na manalangin tayo at napakahalaga din na malaman natin kung sino ba ang kaaway natin. Pinapakilala ni James, sinasabi sa verse 13, ang pinaka-nature of sin. Sinasabi niya na the sin, sinasabi niya rito na God is not the author of temptation. Sinasabi niya sa 13, let no one say when he is tempted, I am being tempted by God. For God cannot be tempted with evil, and He Himself tempts no one. So, ibig sabihin, kung tayo nakakaranas ng pagsubok, huwag nating isipin na sinusubok tayo ng Diyos. Kung tayo nakakaranas ng tukso, huwag nating isipin na ito'y galing sa Diyos. Kaya mga kapatid, bakit pinagkaisa ni James, ni Santiago, ang tukso at pagsubok? Sapagkat sa pamamagitan ng pagsubok, napapakilala kung sino ka. Alam mga kapatid, napakadaling mag-praise the Lord alive kapag all is well. Pagdating nasa mga pagsubok, mapapakilala mo kung sino talaga ang mabuting tao, kung sino talaga nagtitiwala sa Diyos pagdating na naroon na ang pagsubok. Kaya nga sinasabi ni Apostle James na, blessed is the man. Blessed is the man. Sabi niya, count it all joy when you met trials of various kind. Sapagkat sa pamamagitan ng pagsubok na ito, nag-a-add ito ng temptation.
Na ako ba ba'y magiging tapat sa kabila ng hirap ng buhay ngayon? Ako ba'y maniningil pa ng tama? Ako'y nahihirapan na. Ako ba'y magpapatuloy sa pagiging Kristiyana? Kung nandiyan na ang pagsubok. Kaya nga mga kapatid, nawa maunawaan natin. Kaya nga sinasabi ko kanina, trial creates opportunity to sin. Ngayon, tuloy tayo sa nature of sin. Hindi ito galing sa Diyos. Sabi ng ating ni Santiago, ni James, dito sa binabasa natin. Tuloy tayo. Saan ito galing? Sinasabi niya, nagpatuloy lang siya sa 14, but each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. So, pinili niya yung word na Lord. Nakakakita na pa ba kayo ng so siguro alam natin ang Lord sa pamamagitan ng pamimingwit. At ang pamimingwit kailangan may pain. So, ibig sabihin, ang bawat pagkakataon na nagkakaroon ng opportunity na magkasala ang isang tao ay sapagkat siya'y natutukso. So, ibig sabihin, sinasabi ni James dito na sinasabi, but each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. So, parang sinasabi nito, it is our own desire, that's why we are tempted. Parang sinasabi ni James ganito, kung hindi mo gusto, halimbawa lang, kung hindi mo gusto ang isang bagay, hindi ka mapipilit na gawin ang isang bagay. Kaya mo ginagawa ang isang bagay sapagkat na sa puso mo ito'y nagugustuhan mo. Sa kasalanan, pasok natin sa kasalanan, hindi ka magkakasala kung ang iyong nais ay hiwalay doon sa kasalanan. Ngunit, kaya tayo nagkakasala sapagkat nais natin ay hiwalay sa kagustuhan ng Diyos. At sinasabi ng salita ng Diyos, anumang mga kagustuhan na hiwalay sa Kanya, yun ay kasalanan. Nawa maunawaan natin. Ang sinasabi ni James, sinasabi ni Santiago sa umagang ito, na ang problema ay tayo. The problem is me, my inner man, my desire. Kasi kung wala itong desire na gusto magkasala, hindi ako magkakasala. Nawa maunawaan natin, napakahalaga nito para matuklasan natin, mga kapatid, makahalaga at malaman natin na hindi na tayo mag-iisip na yung popular na kataga, the devil made me do it. Hindi ang si Satan. Si Satan is nagtitempt sa atin, nagbibigay sa atin ng opportunity, pero tayo pa rin ang gumagawa. Kaya hindi ang sisi kay Satanas, kundi ang sisi ay sa atin. Kaya nga sa pagkakasala, ang pinaparusahan hindi ang nanunukso. Kasama na rin sa napaparusahan ng manunukso, pero ang higit na pinaparusahan ay yung natutukso. Nawa maunawaan natin mga kapatid. Kaya nga sinasabi sa 1 Timothy, maunawaan natin to. 1 Timothy 6 verse 10. Sinasabi rin ito mga kapatid, kung tayo may mga Biblia sa ating mga sarili-sariling tahanan, tayo makibuklat. Unang Timoteo sa isjis. Sinasabi nito, for the love of money is the root of all kind of evil. It is through the craving that some have wandered away from the faith and purged themselves with the many pangs. Sinasabi nito, for the love of money. Kung iisipin natin, kung itatranslate natin ito word for word, literally, sinasabi natin, ang salapi pala ang ugat ng kasalanan. Pero mga kapatid, hindi. Money, sinasabi nito, is anything that you value more. So, ibig sabihin, kung ano ang kayamanan mo, kung ano ang mas gusto mo, pinakilala ni Apostle Paul dito na money is pertain to something that we desire most. Maring ito ay kasikatan. Maring ito ay hindi kayamanan, kundi maitaas ang ating sarili. Sa pamamagitan ng pag-ibig natin dito, gagawa tayo ng anumang naiisipan nating mga kasalanan upang makasakakuparan lamang natin ang gusto. Nawa maunawaan natin mga kapatid. It is our sinful desire that made us to sin. Hindi ang pera ang masama, hindi ang mga bagay-bagay na masama, kundi tayo mismo.
Minsan nga, nagtatalo nga sa isip ng bawat isa. Kung ang internet ang nagkukos sa akin na magkasala, putulin ang internet. Kung ang pero hindi mga kapatid eh. Ang internet o ito ay nagagamit natin sa mga mabubuting bagay. Pero depende ito sa gumagamit. Kung masama ang gumagamit, masama ang naisin niya. Kung mabuti ang gumagamit, mabuti rin naman ang magiging kalooban nito. Kaya nga, ang pinakauna, ang kalikasan ng kasalanan, unang-una ito hindi galing sa Diyos. Natutokso tayo dahil nais natin, desire. We are being lured. So, ibig sabihin na kumakagat tayo sa pain sapagkat gusto natin ang pain. Kapag alam natin, kapag isang bagay na hindi natin gusto, halimbawa lang, for example, sinabi nga may umamin, siya ay homosexual, halimbawa na lamang. Tapos tuksuhin mo siya ng isang napakagandang babae. Kumusta kaya ang magiging epekto? Di pa po ba baliwala? Kasi ang nais niya hindi dun sa mga babae, kundi sa kagaya niya. Nawa maunawaan natin, mga kapatid. Kaya nga, pangalawang point na pag-uusapan natin, the ends of temptation. Ang kahitnan ng tao sa paggawa ng kasalanan. Sinasabi sa verse 15 hanggang 16 ng James. Tuloy lang tayo. Then desire, when it is conceived, gives birth to sin. And sin, which is fully grown, brings forth death. Sa 16, do not be deceived, my beloved brothers. Kaya, pag-uusapan natin mga kapatid, sinasabi rito, yung desire, after the desire has conceived, ano ba ibig sabihin after desire? Pinanganak na. Ang iyong, habang ang iyong mga naasa ay pinanganak, magbubunga ito ng kasalanan. Kaya nga, ang kasalanan is desire, last opportunity. Mga kapatid, kapag ang ating mga nais at hangarin sa buhay ay nagkaroon ng oportunidad, sino yung sinasabi na has been conceived? Magbubunga ito ng kasalanan. Tapos sinasabi, pag patuloy tayo, and sin when it's fully grown, brings forth death. And sinasabi, kapag itong kasalanan ay patuloy na umalipin sa atin at patuloy na nagdikta ng ating mga ginagawa, nais natin, gusto nating maangat ang sarili, nais natin gusto lamang tayo lagi tama. Halimbawa na lang, alam niyo mga kapatid, hindi naman kailangan na ang kasalanan ay napakamortal para magbunga ito ng kamatayan. Mas nakakatakot pa nga yung kasalanan nakatago at tingin ng mga tao sa iyo ay yung mabuting tao. Pero kung nakikilala mo sa salita ng Diyos, walang makakapagtago sa salita ng Diyos. Alam mo sa sarili mo na kahit hindi ka nagnanakaw, hindi ka kumukuha ng gamit na may gamit, pero ikaw naman ay naiinggit. Ikaw naman ay nagnanasa na magkaroon ng mga bagay kagaya ng tinatamasa ng iba, ang kapwa mo. Mayroon siyang magandang ganito. Gusto mo rin magkaroon ng ganun at hihigatan mo pa. Nawa maunawaan natin mga kapatid. Ito yung pinag-uusapan natin ngayon is ang kahinat na ng kasalanan. Sinasabi, after this desire has been conceived at ipinanganak yung desire at nagkaroon ng oportunidad ang desire, bubunga ng kasalanan. At ang kasalanan kapag umalipin sa'yo, sinasabi, when it fully grown. Kaya nga sinasabi natin noong nakaraang linggo, huwag tayong paalipin sa kasalanan. Huwag nating hayaan ang bawat sangkap natin ay magamit, sangkap ng ating katawan na magamit sa kasalanan. Ito yung sinasabi na sinasabi rito na when sin, when it's fully grown. Kung pag ito'y umaalipin sa atin, magbubunga ito ng kamatayan. Ano ba ibig sabihin ng kamatayan, sinasabi ni James? Hindi tinutukoy ni Santiago sa kanyang salita na kinakastihan ng banal na Santong Espiritu. Hindi niya tinutukoy na ang kasalanan mismo. Ang tinutukoy niya rito, hindi ang kamatayang pisikal. Ang lahat naman ay mamamatay. Tinutukoy niya rito ay kamatayang spiritual.
Death means judgment. Death means eternal damnation. Death means the wrath of God. Magpapatuloy sa atin. Para maunawaan natin ito, tingnan natin yung Romans. Basahin natin sa Romans 5. Kung ano ba ang ibig sabihin ni James tungkol sa kamatayan o death na sinasabi rito. Sa Romans 5 verse 12, sinasabi rito, therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all man because all have sinned. So, ibig sabihin, hindi ito yung ibig sabihin na mamamatay ka kung magkakasala ka. Tinutukoy ni James dito na lahat tayo ay under ng kamatayan ito. Maunawaan natin mga kapatid. Kasi wala namang hindi nagkasala. Kaya nga sinasabi, therefore as just sin came into the world through one man, na tinatawag dito through Adam, and death through sin spread to all man because all have sinned. So ibig sabihin, ganito mga kapatid, unawain natin, hindi tayo naging makasalanan sapagkat minana natin ang kasalanan sa ating mga ninuno. So, minana natin ang kasalanan ni Adam. Hindi mga kapatid, pinapaliwanag dito, kaya tayo namatay pagkat lahat tayo ay nagkasala. Maunawaan natin mga kapatid. Kaya nga, death means that we cannot do anything to make us alive. Kaya nga kapatid, sinasabi sa ends ng temptation, sinasabi rito na wala tayong magagawa ni anuman. Wala tayong kakayanan paglabanan nito. Kaya nga kapatid, sinasabi yung self-control, yung tinatawag na, alam niyo yung mga rehabilitation, mga ganito, ay hindi ito makakapagbigay na makapagpatagumpay sa iyo na huwag ka nang magkasala. Sapagkat sinasabi, lahat ay patay. Mga maunawaan natin mga kapatid. Kaya namatay ang ating Panginoon Jesus sapagkat tayo patay sa kasalanan. Kung tayo ay hindi patay sa kasalanan, halimbawa tayo ay affected lang sa kasalanan, dapat sana hindi namatay atin. Kaya siya namatay upang tayo mabuhay na muli. Yun ang term mga kapatid. Maunawaan natin. Kaya nga, it is impossible. It is impossible for our human flesh na papaglabanan natin itong ating kasalanan sapagkat ito ang ating kalikasan. Napaka-imposible mga kapatid. Kaya nga, sinasabi na maunawaan natin. Kaya, kailangan natin ang ating Panginoon. Kailangan natin ang ating Diyos. Kailangan natin ang ating Panginoon Jesus upang magbigay buhay sa ating puso. Sapagkat ang laman lamang nito ay puro pag-iimbog. Puro makasariling hangarin. Alam niyo mga kapatid, ang bawat hangarin ng tao, mabuti man ay masama, ay mauuwi pa rin sa makasariling hangarin. At pag makasariling hangarin, ay nagbibigay ito ng kasalanan. Halimbawa, gusto mo lamang kumain. Hindi masama ang kapag gusto mong kumain. Ngunit ang kasalanan nito ay kapag ikaw ay naging makasarili na. Halimbawa na lang ganito, nung nagkakaubusan ng alcohol sa market, sapagkat nagkakaubusan ng alcohol sa market dahil sa COVID-19. Di ba yung taong makasarili, ang ang namakyaw ng lahat. Makikilala mo mga kapatid ang kalikasan ng tao. Maunawaan natin. Magpatuloy tayo mga kapatid. Dito tayo magtatapos sa pangatlong puntos. God give us light to overcome temptation. Kaya mga kapatid, napakahalaga na huwag natin putulin ang salita ng Diyos. Sapagkat ni-narrate ni James kung paano natin mapapagtagumpayan ito. Kaya nga nung sinabi niya sa James ulit tayo, sinabi niya rito sa verse 16 hanggang 18. Kaya nga mga kapatid, sinasabi niya, don't be deceived. Huwag kang magpadaya, mga kapatid. Huwag tayong magpadaya. Nakayanin natin pagtagumpayan sapagkat tayo'y patay. Kailangan natin ng buhay. Kaya nga pasok siya sa 17, every good gifts and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change.
Bakit pinakilala ni James ang ating kasalanan, ang tukso na bawat umaalipin sa tao at pagkatapos pumasok siya na huwag kayong magpadaya at pumasok siya ngayon sa every good gift comes from above. Nawa maunawaan natin. Ano ba ang gifts? Ito, sinasabi nga, pag itong biyaya, ito ay hindi na nagtagpuan dahil sa atin, kundi sa Diyos na nagbigay. Kaya nga, pag-uusapan natin, of His own will, He brought us forth. So, ibig sabihin, sa kanyang kagustuhan, hindi siya na, kumbaga, ang kanyang biyaya ay hindi natagpuan sa tao na gumagawa, kundi sa tao na nagtitiwala sa Diyos. So, sabi ng His own will, wala makapagsasabi sa Diyos, iligtas mo siya kasi mabuting siyang tao. Ang kaligtasan na natatagpuan natin sa Diyos ay sa pamamagitan ng biyaya nung binuhay niya tayo sa mga kasalanan. Kaya nga, paunawain natin, mula sa kasalanan, pumasok si James sa lahat ng mga mabuting bagay ay nanggagaling. Lahat ng mga mabuti, lahat ng perpektong bagay ay nanggagaling sa itaas. Nanggagaling sa Diyos. Na hindi ito, sinasabi, there's no variation or shadow due to change. Hindi ito nagbabago. Ang nagligtas sa atin ay ang Diyos na hindi nagbabago. Ang nagligtas sa atin ay ang Diyos na patuloy sa kanyang pangako. Nawa panghawakan natin mga kapatid. Kasi kung iisipin natin, kung hindi natin kaya, paano kung maliligtas? Maliligtas ka dahil sa Diyos na nangako. Sa Diyos na patuloy na nagbibigay. Sa Diyos na patuloy na nagbibigay. Kapatid, naunawaan natin na sinasabi natin, kung hindi ko kaya ang maligtas, sino na lamang ang maliligtas? Kaya nga salamat sa Panginoong Jesus. Salamat sa kanyang ginawa. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos sa tagpuan sa ating Panginoong Jesus, malaya na tayong lumapit sa Kanya upang magkaroon tayo ng buhay. At sinasabi rito, saan ba nanggagaling itong buhay na to? Sinasabi rito, He has brought us forth, sa binuhay niya tayong muli sa pamamagitan ng Kanyang salita at katotohanan. Kaya nga habang nakikilala natin ang Diyos, nakikilala natin ang Panginoon, nakakilala natin ating pangako, lalo tayo nagtitiwala sa Kanya at hindi tayo nagtitiwala sa ating sarili. Kapag dumating ang tukso, hindi na ako titingin sa sarili ko. Sapagkat alam ko sa sarili ko, hindi ko kaya, titingin ako sa salita ng Diyos at Kanyang pangako. At sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na tutulong sa aking kahinaan. Sa pamamagitan niya, ako'y mabubuhay. Nawa maunawaan natin, ang pinaka-point natin mga kapatid sa umagang ito, hindi natin kaya kung ang Diyos ay hindi gumawa ng mabuti. Kung hindi tayo nakatagpo sa biyaya sa pamamagitan ng ating Panginoon. Napakahalaga ng ating Panginoon Jesus, ang Kanyang ginawa. Kapag tayo ay umasa sa ginawa ng ating Panginoon Jesus, malaya na tayong lalapit sa Ama. Hindi sinasabi ng salita ng Diyos ng bawat dapat munang huwag ka muna magkasala para kapag hindi ka na magkasala, pwede ka na lumapit sa akin. Ganun ang pamantayan ng tao. Kaya yung mga relihiyon kanya-kanya ang religious perfection, sacrifice, mga tradition, kung anong-anong ginagawa sa sarili, pinapahirapan, penitensya, upang maging karapat-dapat sa Ama. Ngunit sinasabi niya sa kanyang biyaya, His own will, He brought us forth. Pinanganak tayong muli sa pamamagitan ng kanyang salita at katotohanan. Nawa maunawaan natin. Mga kapatid, sa huling point natin, ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay upang mapaglabanan natin ang tukso. Sapagkat dinipay natin ang tukso, dinipay natin ang kasalanan na hindi ito galing sa hindi ito galing sa outside, but inside. Kaya nga sinasabi niya sa Matthew 12, verse 33, every good fruit,
Sinasabi nga, pabanalin mo ang puno. Sabi nga, mabuti ang bunga. Kung ang puno ay masama, masama ang bunga. Kaya nga mga kapatid, maunawaan natin. Kung gagamitin natin ang ilustrasyon ng masamang puno, lahat ay masamang puno. Sapagkat sinasabi niya, every good gifts and perfect gifts come from above. So ibig sabihin mga kapatid, wala tayong pag-asa sa kabutihan ng pagbunga kung hindi ang ating puso ay binago ng Diyos. Kaya mga kapatid, natutunan natin yan na tayo pinanganak muli sa pamamagitan ng kanyang salita. Ngayon, kung binigyan tayo ng Diyos ng bagong puso, ibig sabihin bago ang desire nito. Totoo mga kapatid. Balit, maunawaan natin na habang naririto tayo sa mundo, patuloy ang pakikilaban natin sa kasalanan. Malalaman mo ang puso mo ay nabago ay may kakaroon ng desire na labanan ng kasalanan. Hindi sa ating sariling kakayanan, kundi sa salita ng Diyos. Naunawaan ninyo nung nakaraan, kinuha ko ang ating Panginoong Jesus nung tinutokso sa Satanas. Ginagamit ni Satanas ang kahinaan niya sapagkat siya nagugutom noong time na yun. Nag-fasting 30 days and 30 nights. Hindi siya kumain. 40 days and 40 nights. Hindi siya kumain para sa preparation ng kanyang earthly ministry dito sa lupa. Kung dumating si Satan, alam niya nagugutom ang ating Panginoon Jesus. Sinabi niya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito. Kayang gawin ng ating Panginoon Jesus. Ngunit nilabanan niya ng Panginoong Jesus, hindi ng kanyang salita, kundi salita ng Diyos. Sinasabi niya, pagkat nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Maunawaan. Kapag tayo ay nabuhay, ganun din naman ang naisin natin. Lagi tayo nagdidisa, lagi natin gustong malaman kung sino ang Diyos. Nagiging palabas tayo ng kanyang salita. Hindi lamang talabasa, lagi tayo nakikinig sa kanyang salita. Ito ang ibig sabihin ng pinanganak muli. Hindi tayo pinanganak muli na hindi na tayo nagkakasala. Ang pinanganak muli ay patuloy tayong lumalaban sa masamang epekto ng kasalanan sa ating buhay. Kaya nga mga kapatid, maunawaan natin, sinasabi sa kasabihan, only dead fish goes with the flow. Patay lamang na isda kung nagpapaano. Kung ang mundong ito ay puno ng mga tentasyon at pagkakasalanan, hindi tayo. Kaya nga sinasabi sa Romans 12, do not be conformed to this world, but be transformed by whom? By the renewal of your mind through the Word of God. Maunawaan natin mga kapatid, kung tayo nananampalataya, huwag nating ihinto. Ang pagbabasa, ang pagsasaliksik, ang pagtitiwala sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay pinanggagalingan ng buhay. Pinakamahalaga mga kapatid, we must hunger for His word. Nagkakasala man tayo, oo, pero magpapatuloy tayo sa pagbabasa, magpapatuloy tayo sa pagtitiwala, loob sa ating Panginoon. Humingi ng kapatawaran at sinasabi niya sa sino mang lumalapit sa akin, makakatanggap ng kapatawaran. Yun ang pangako niya. Kaya mga kapatid, maunawaan natin sa umagang ito, how to deal with temptation. We must know the nature of temptation. Ang nature ng temptation, ito'y nanggagaling sa akin. Kaya dahilan kung bakit ako nagkakasala, dahil likas sa aking puso ang magkasala. Natutukso ako sa isang bagay sapagkat gusto ko ang pagkakataon yun. At sinasabi, ano ba ang kahinatnan? Ang kahinatnan ng kasalanan ay kamatayan. Judgment. Kaya nga sinasabi, dalawa na nauwi na lamang sa dalawa. Ikaw ba'y magtitiwala o ikaw ba'y hindi magtitiwala? Sa pagkakaalam mo ng salita, magtitiwala ka ba sa Panginoong Jesus o ikikibit mo lang yung balikat at sasabihin, kaya ko yan. Kaya kong paglabanan sa sarili kong paraan. Sinasabi ni James sa kanyang salita, do not be deceived.
huwag kayong padaya. At pinakahuli, kailangan natin ng Diyos na magbigay buhay sa ating puso sa pamamagitan ng pagnanais natin na makarinig ng salita ng Diyos. Patuloy na pag-asa lamang natin sa kaligtasan. Ayan, isa lamang, bago tayo magtapos, isa lamang, ay dalawang bagay lamang ang naunawaan ko. Ang basura ay basura. Ang bawat tao gumagalaw depende sa kanyang nais. Kung magpapatuloy tayo sa pinapasok natin sa ating puso, sa ating isip, ang mga bagay dito sa mundo, naturalmente, na ito ang magiging Diyos. Kung ang ating ibigin, ang ating gawin, ay ating paghariin sa ating puso ay salita ng Diyos, magbubunga ito ng buhay. Nawa sa umagang ito, nawa naging makabuluhan ng pakikinig natin sa salita ng Diyos. Ang the deepest reason para magpagtagumpayan natin ang ating kasalanan ay kailangan muna tayong tumanggap ng buhay na galing sa Diyos at sa Kanyang salita. Kaya nga, si Nicodemus, nung nagsimula, bago tayo magtapos, si Nicodemus, nalaman niya na ang ating Panginoong Jesus ay galing sa Diyos. Pagpagaling siya. At nalaman din ng ating Panginoong Jesus, ang kanyang sadya ay magtanong kung paano maliligtas ng tao. Sinimulan niya sa pagsasabi, maliban na lamang ikay panganak na muli, ay hindi mo makikita. You will not see light. Nawa mo naman. Sa umagang ito, nawa na bless tayo sa salitang narinig natin. It's all God. Sa pamamagitan lamang ng Diyos, tayo makakapagpatuloy sa Kanyang biyaya. Kaya nga, only by grace, only by knowing His Word, tayo. Bakit ako Christian? Hindi dahil sa magaling ako. Hindi dahil sa hindi dahil sa masunurin ako. Kaya ako Christian. Dahil binago ng Diyos ang aking puso. Binigyan niya ako ng buhay sa pamamagitan ng Kanyang salita. Nang sa ganun, magpatuloy ako sa pagtitiwala, hindi na aking sarili na namamatay, kundi sa pamamagitan ng Kanyang salita na nagbibigay buhay. Yun lang mga kapatid, magpatuloy po tayo sa topic natin sa buong buwan na ito ay tungkol sa ating mga nararamdaman. Paano ba ito natin mapaglalabanan? Kaya magpatuloy lang tayo sa pakikinig at patuloy lang tayo sa pagsamba. Darating din ang time na tayo magkakasama-sama. Kaya nga habang hindi pa nangyayari ito, magpatuloy tayo sa paglago, sa pananalangin at sa pagkakakilala ng Kanyang salita. Pananalangin po tayo. Ang banal, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyong salita na pinagkaloob mo sa umagang ito. Maraming salamat at naunawaan namin ang kalikasan ng aming kasalanan ay dahil sa tukso. At kaya kami natutukso dahil ninanais namin ang mga bagay na hiwalay sa iyong salita. Maraming salamat sa katotohanan ng iyong salita na aming nalaman, na ang aming kaaway mismo ang aming sarili. Tulungan mo kami. Bigyan mo kami ng buhay kagaya ng iyong pinangako sa iyong salita. Upang kami ay magpatuloy. Lord, alam po namin na kapag kami ay patuloy lang sa pagkikinig at patuloy sa pananampalataya at pananalangin, alam po namin na bibigyan mo kami lakas upang mapagtagumpay ang aming mga kasalanan. Maraming po salamat sa umagang ito. Nawa ang aming mga narinig ay magbigay sa amin ng paalala at na hindi namin kaya kung wala ang aming Diyos, kung wala ang aming Panginoon Jesus. Maraming salamat po at sa bawat sandali ng aming buhay ay magpatuloy kami. Huwag mo po hayaan ang mga sandali, ang mga paligiran na magbigay sa amin ng kahinaan, magbigay sa amin na magbunga sa amin ng panghihina. Subalit gamitin mo po itong mga pagsubok na nangyayari sa aming buhay upang kami ay lalong magtiwala sa iyong salita. Tunay nga, purihin ka sa bagay ito. Walatiin ka. At in your perfect time, Lord God, alam po namin na ikay babalik. At muling babalik, Panginoon. Ang pag-asa namin, Panginoon, ay yung muling pagbabalik. At ang iyong pinangako,
na kung saan ka man naroon, ay kami naman ay dumuon po. Maraming salamat, Lord God, sa iyong papurit pagsamba sa umagang ito. Gamitin mo lamang ang iyong salita upang mabuksan ang aming mga isipan, mabuksan ang aming mga puso, at magnais na makilala ka. Maraming salamat. Ito ang aming panalangin na iisa namin binabalik sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Jesus at sa gabay ng banal na Santong Espiritu. At puri, kalwalatian sa iyo lamang. Amen. Amen. At sa umagang ito, magtatapos tayo, baunin natin ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Santong Espiritu na lumago tayo sa pagkakakilala, sa pananalangin, at patuloy na mayroong palataya. God bless everyone. Amen.